ug laing pagtuo tungod ni anang isyu lamang sa larawan. Matod pa sa mga istorya nga akong nasinati sa akong paglibot-libot sa Pilipinas, muhatag og talk about apologetics. Ang Katoliko kuno daw sama ikakumpara sa hapot nga kawayan. Kita mantad kawayan, no? Nga ang kinaiya sa kawayan, kung hapakon sa wala og hangin, mabaw ngadto sa wala. Ug hapakon na sa og hangin patuo, mabaw na sa patuo. Ingon ana kuno ang Katoliko. Ambot ug unsa na katino. Apan mao na nako ang kanunay madunggal. Buot na kong ipasabot mga kaigsuonan ko nga ang Katoliko hapakon gani baptis, mabaptis na siya. Hapakon gani Iglesia ni Cristo, may Iglesia ni Cristo na siya. Hapakon gani 70 Adventist, mas 70 Adventist na siya. Kay doon naman tayo kinaiya. Mabasa sa Biblia ni akong gisulti brad. Lingon man dahil tagbitaw. Abi ni mo ka nagbitaw sa tuwa. Sa ganina? Yes, tama? Kurs Tagalog lahi. Buhi man na. Buhian ni mo. Muna nga nahinumdum ko sa usa ka istorya nga ang Tagalog nagdayong sila Pingga. Nagdayong sila sa Bisaya, kadipod ka maong magtagalog, hindi kasabot magtagalog. Sa dihan, nagdayong sila, niabot na o hapit kilometro ang iyahang ilang dayo, siyempre, bugat-bugat na yun na, haway na. Ningon ang Tagalog, mabigat ano? Kasabot ang Bisaya. Pero di siya kasulti. Ang iyang gisulti, pag-ingok, mabigat ano? Ingon ang Bisaya, bitaw, o gibuhian, Tagalog, nadukduk ka, naglantiin. Nga naman, umikan kay wa, magkasingabo. Mausan na ang atong pagtuo. Kung ang atong pagtuo, Katoliko, wala to tuni, nga nung doon natay larawan, sigurado ko, muabot ang panahon, bitawan mo ang iyong paniniwalang Katoliko. Mao na nga tinuod pa kaha kining ilang gisulti. Kay matod para ba sa mga sulti sa uban, kining Katoliko ang ilang Biblia na limahong ukok na wa kini basa. Unya kining Katoliko di man po palupit. Mubaos po, bitaw ang among Biblia na limahong ukok, kamong mga Protestante, sipit-sipit o Biblia na limahong ilok. Di ko papili. Mga kaigsuonan, ang larawan, mo'y kanunay nilang basahon. Mo'y kanunay nilang konteryahon. Ablihan ka sa Biblia, ikaw pag-ipabasahon. Unya basahon ang Exodus chapter 20, verse 1 to 4. Ngamingon ang Diyos, ako ang Diyos na nagkuha kanimo dito sa kaulibnan sa Ehipto. Busa ayaw pagbaton ug laing Diyos kawas nako. Ayaw pagbuhat ug larawan. Ayaw paghimog Diyos o larawan. Ngamingon dayon, kinsa mang simbahan na dunay Diyos o larawan. Mingon dayon taga Maribuhok, bitaw. Mao na mga kaigsuonan, madugay. Kay mingon man sila, dili kami ang nagsulti. Ang pulong sa Ginoo, ikaw Katoliko, nang imong Biblia naras daplin, uk-uk ra gyud ibasa, sigurado gyud bitawan nimo ang imong pagtuong Katoliko. Kay nga may mabasa. Unya mingon pa jud kag bitaw. Tungod sa atong pagkaway alamat sa doktrina, mahitungod sa larawan. May tabo nga kana ang bakat ato pagyong suportaran. Mo na giingon sa Oseas
4 size ang akong katawhan, nalaglag, nangasaad, tungod sa walay kaalam. Busa, kung ikaw Katoliko, kinahanglan una, magtuon ta sa atong doktrina. Naaman kay katekisis. Kailan mo kung sa CCC? Taas ang kamot kinsa nakailag CCC. Ikaw raman, brad. Wa mo kailag CCC? Uy. Ang atong CCC stands for Catholic Catechism of the Catholic Church. CCC, Catechism of the Catholic Church. Naa diha tanan ang gipanudlok sa simbahan. Kung imo nang basahon, masabtan mo ang doktrina sa atong Santa Iglesia Katolika. Wala itudlok sa simbahan nga ang larawan ni Maria, Diyos na siya. Wala itudlok nga ang larawan sa mga santos, Diyos na siya. Pero nga nung mutuo man ang ubang Katoliko, ug mao man na hinungdan nga lumubiya, tungod kay wa kabasa ug wa tun-i ang kaugalingon sa doktrina sa Katoliko. Kay basahan man ka Biblia, sakto man ang giingon sa Ginoo. Diha bitaw to'y nangutanan nako, ingon siya brad, naaman sa Biblia na di ka pabuhatog larawan. Akong gisumbalik kong pangutanan. Nga naman, usay rason. Nga naman dili ipabuhat sa Diyos ang larawan, sumala na lang imong gibasa. Dili mo yung buwan o dili mo ilhon na Diyos. Pangutana, niya tong Katoliko ka pa, imo ba nang giila ang larawan ni Maria na Diyos? Wapon mo to ba? Sa Katoliko ka pa, imo bang giila ang larawan ni Pedro nga Diyos na? Di po mo to ba? Kunya kay San Pedro Street na aman diha katedral nga mo, nangutana ko, Pastor, kung sa'y ngalan ning dalana, wapon siya mo to ba? Kaya nasayod man siya, San Pedro Street. Kaya kung mingon pa na Diyos-Diyos ng atong larawan, si Pedro, dapat ang tawag atong street, Diyos Pedro Street. Simple, pero atong nakalimtan. Kung saan na ito pagtubag, naaman na sa batakang balaod sa itong simbahan. Naaman na sa Canon Law 229. Balaod sa Santa Iglesia Katolika. It is the duty of a Christian to acquire the knowledge of Christian teaching so that they can be able to live according to this teaching, and if necessary, to defend it, and able to exercise this apostolic. Mga Catholic faith defenders. Kay balaod na. Ngayon saan na ito pagdipinsa kung wa takay balo. Saan na ito pag-explain. Mao na karon kuyog pa mo sa inyong mga anak gagagmay. Apan ini kadako ni anak, kung dili na matudloan nato, dili nato na matutuho sa itong doktrina, magbuwag yung pagsimba anak pohon. Kung maduulan naglaing sikta. Kunya, mo na gusto ninyong mahitabo. Naapon na sa ato ang PCP2, number 222, ang atong tingog diri sa simbahan. Nag-auhak sa kaparian nga nag-ingon, Parish priest must support the training of lay Catholic faith defenders. Naana. Kinahanglan manudlo ta. Ang atong pagkabinunyagan, kinahanglan masabtan nato unsa ganitong tulong atong nalawat. Pagkapari, dili kay magmisa ka. There are 2 times of priest according to our teaching. Distinguish the
one. Number one, the ministerial priest. Kanang pari na to. We are the common priest. Mao bitaw na nga giawhag ta kay ang role sa pagkapari may lampuon. Ang pangutana, gituluan ba nato atong kaugalingon sa pagampo? Kamor din katubagan na, di ko katubag. Sa iloan ko. Pangutana na lang ako. Ikaduha, nadawat na to ang pagkahari. Dili ng hari-harion. Kundili, sama kang Kristo, na Kristong hari. I came to this earth, matod pa ni Kristo, not to be served, but to serve. Niyan ko sa kalibutan, dili para serbisyuhan, kundili ako yung serbisyo. Mo na ang atong pag-hari, mo pag-alaga. Unya kalaki pinunduman nato nga mingon si Kristo sa 16:24 San Mateo nga nagingon, if you want to be my disciples, you want to follow Christ, gusto kang musunod kang Kristo, gusto kang musunod kang Kristo, ingon si Kristo, deny yourself. Kalimti ang imong kagalingon. Unya, pick up your cross, pasaan ang imong cross, carry every day and follow me. Sa iyon bagod na. Denying oneself is very hard. Kay kitang mga tao, mahilig ta o self-centered. Ako, palagi na lang ako. Wala na sila. Denying oneself is to serve others before yourself. Carry the cross, ang pag-alagad sa simbahan, kalakit ang kasakitan na naa si Kristo. Nagserbisyo ganit ang wana ganit. Mukritik na to, pamalando, basta guwata ka, serbisyo tinoon, kay gusto lang po, nga daygon sa kong kawalingon. Pero nangalagad ganit ka, nga seryoso, nga dunay mo kritik, pasalamat ka sa Ginoo kay kana Ginoo. Pero gusto lang gani ko daykon kanunay sa kong kaugalingon, sigurado din na. Mga kaigsuonan, ang katapusan na nadawat nato sa bunyan is pagkapropeta. Sayod magtaniana, nakalimot lang ang uban. Naaman na sa simbahan, unsa maning role being a prophet. Sa karaang tugon, gitik up na mo because I am taking a Doctor of Philosophy until now. One of the discussion is prophet. Filipino prophet. Unsa man diay ang basic nga role sa propeta? Ang role sa propeta is to denounce the evil of society and announce the good news of salvation of Yahweh. That's why ang slogan ni Father nagingon, kung imo kong paliton, amo kang litsunon, amo kang risohon. That is the role of the prophet. Mubarog ka, tungod kay ikaw, binunyagan, ug mao ka na. Ang atong role isip binunyagan, nga mubarog, unsay tama, musalikway, unsay mali. Ang problema, kita mismo nadalas o sa haylo sa kalibutan. Asa naman ang atong pagkapropeta? Asa naman ang atong pagkapari? Asa naman atong pagkahari? Mao na ang usa ka pamaladong nga ato kanunay nga hinumduman. Isip usa ka Katoliko, dili ka lang Katoliko sa pagkabinunyagan.
Katoliko ka, nga doon na kay obligasyon. Mabitaw ng kanta kung nainumdo mo, walang nabubuhay para sa sarili lamang. Nga naman, it is because I am here. I am a human, not because of myself, but because of you. Because ang kaluwasan, dili ni siya individual. Kung individual pa ni, nganong mihagit man si Kristo, when you pray, kung mag-ampo ka, wa man ningo si Kristo, amahan lang nako. Ang ingo ni Kristo, when you pray, pray like this, Our Father. Amahan nako, tungod kay ikaw ako, lambigit sa katilingban, lambigit sa simbahan, lambigit sa gingharian ni Kristo. Ug subok kay palandumon, usahay makalimtan ato ang uban. Wa ko mag-sermon dire. Kasi mingon mag-sermon. Ako lang diri ko ang ato ang gitawag lingwahe sa simbahan, responsibilidad sa simbahan. Mao na kinahanglan ang unang depensa, ang atong kaugalingon depensa. Kaya doon ay gingon sa usa ka theologians, moral theologians nga nagingon, walay protestante nga maapli ang baba sa pagsaway sa Katoliko. Kung ang Katoliko nagpuyo sa Ebanghelyo, nagpuyo sa pulong ni Kristo. Kay matod pa sa uban, Brad, nihawa kong Katoliko, nag-apil kong born again. Nga naman te? Tungod kay hindi ko gusto mo ambak sa impyerno. Nga naman din, as Katoliko nagkampalahubo, as Katoliko nagkampadlungon, may sa born again, kawa na manigariliwa na mainom. Ingko, mo na gingon ter, gidiboynas ka, apan gidimanas. Nganong gidiboynas, apan gidimanas? Gidiboynas siya, kinabago siya. Nawa ang iyang bisyo. Praise the Lord. Gidimanas siya, tungod kay ang gibiyaan niya, mao ang simbahan nga lawas ni Kristo. O miipon siya sa simbahan nga gitukod lamang ng tao. Unya na sa Biblia, na Salmo 127 nga nag-ingon, ang pulong Ginoo, gawas kong ang balay, ang Dios ang magtukod, kawang lamang kadtong mga tao nga nagtukod silang kaugalingon. Unsa man ang balay? Usa ka simbolikanhon nga matod pa ni San Pablo sa 1 Timoteo 3:15, Timoteo, kung malangat manugaling ako, ikaw nagbahala magkinabuhi kung unsaon pag minaayo, pagbinutan sa panimalay sa Dios na mao ang haligi, ang simbahan, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran nga kadto diay balay nga iyang gibiyaan, mao diay ang simbahan nga lawas ni Kristo. Busayaw biyahe. Mubiyak ka lang sa simbahan ng ito ko ni Kristo kung wag ka kasayo. Muna ang hagit mga kaigsunan tuni. Kay si Kristo nagtukod lamang ug usa ka simbahan. Sa pag-ingon ni Kristo, to es Petros edificabo ecclesia mia mit forte imperenon adversus ia. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Ningon bago si Kristo, I will build my churches. Ningon ba? Tupuron ko ang akong mga simbahan. Ningon ba? Usa lang ang iyang simbahan. Wapat na masayon, ato tang sayron. Sumala sa survey 2020, ni kabat ng 60,000 kapin kung kulang ang mga relihiyon sa kalibutan na natala. Hay man yan Ginoo. Nga isa raman ang gitukod sa tong Ginoo.
Kolosas 1:18, siya si Kristo, ang ulo, sa iyang lawas na mao ang simbahan. Unyag mo gawas ka, atakihon nimo ang simbahan, delikado. Nahinumdum mo kang Saulo? Si Saulo nga karon gitawag og San Pablo, manlulutos sa Kristiyano kumutuo. Sa diyang gilutos niya mga magtotoo ang simbahan. Siya dili pa Kristiyano, gitawag siya Saulo. Nisuod siya sa Damasco, naigo siya sa kahayag, nahambong sa kabayo, nabuta. Sa diyang nabuta siya, ang tingog ni Kristo iyang nadungog. O sa iyang pagkadungog, ang tingog ningon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Ningon si Saulo, kinsa ka ba Ginoo nga akong gilutos? Ako si Hesus nga imong gilutos. Gilutos bago si Kristo, natuwa naman sa langit, ang gilutos ni Saulo, magkaroon sa Pablo, mao ang simbahan, mao ang magtotoo. Pero nganong si Kristo may nasakitan, tungod kay ang lawas, mao ang simbahan, si Kristo ang ulo. May kasabihan sa Tagalog, mga kapatid, ang sakit ng kalikingkingan ay dama ng buong katawan. Testingin rin ng doktor ng inyong kumingking studio, abot sa ulo. O di ba sakto? Unya, sa dihang ang tao mugawas na sa lawas ni Kristo, ang tawag ni San Juan, Antikristo. 1 Juan 2:19. Kung sa ganing Antikristo, ni kalaban kang Kristo. Kay wagi Katoliko nga mugawas, na i-praise niya ang simbahang Katoliko, atakihon gina niya, kay mao man ay tudlo sa ilan. Unya kung sa ingon ni San Juan, sa dihang ikaw mugawas, ingon San Juan sa 1 Juan 2:19. Niya na ang mga kalaban ni Kristo, Antikristo, naa na gayo, busa, naibaw kita, mahapit na ang panahon. Kining mga tawhana, gikan kanato. Apa na mahawa sila kanato, kay sila di kauban nato. Kay kung kauban pa nato, kining mga tawhana, magpabiling unta sila kanato. O sila nimula kanato, kay sila dili atong sakop. O kini sila mga Antikristo. Hala, panggawas mo sa simbahan, Antikristo yung tawag. Mao na mga kaigsuonan, batayan nato pagayo ang ato ang kaugalingong pagtuo kay kini siya balaan. Sigurado karon mga Katoliko nga wa pa mubalhin og laing reliyon, wa pa na atake. Apan kung mubalhin na ganina, sigurado jud ko atakihon niya na iyang gigikanan nga Katoliko. Tama San Juan, Antikristo. Nganong Antikristo man? Tungod kay ang simbahan lawas na ni Kristo. O mabulag ka sa lawas ni Kristo, si San Pablo nagpahimangno, Efesos 5:23. Maingon ang bana, mo'y ulo sa iyang asawa. Maingon usap si Kristo, mo'y ulo sa iyang simbahan. O siya mo'y manluluwas niini. Kung mugawas ka sa simbahan nga gituko ni Kristo, pagluwas ni Kristo, maapil, makahaka. Nga nagpasakop ka man sa simbahan na gituko ng tao. Muna atong bantayan. Basta kuwat na kay balo niya na. Tungkol kay nakulang kita sa doktrina sa Santa Iglesia Katolika. Muna ang hakit nato mga Katoliko, atong basahon o sabton ang atong pagtuo. Kay kumingon sila sayo ang pagtuo sa Katoliko niya, kamao ka, may experience ang pagtuo, dili sayo pra, isinayop lang nimo. Ang larawan, pananglitan, ang larawan, mahimok lang siyang Diyos-Diyos. Kung dunay tao, ilan niini, ni kini, iyang Diyos. Balik ko na ko, kanus ang mahimok Diyos-Diyos na larawan?
ang usa ka larawan o bisan unsang butang ning kalibutan isipon sa tao nga iyang Dios mao na mugawas Dios niya. Isipon mo ang imong kwarta nga mo'y pinakagamhanan sa imong kinabuhi, pareha mo'y imong manluluwas, dahil ang Dios ang imong kwarta. Wala ka nang magpihig o maglimit lamang sa larawan. Anything that you think that this is your God, equal to God, then that is idol. Dili lang kay maghipot og larawan. Kay kung mingon ta, bawal ang maghimog larawan, masuko ang Dios maghimog larawan. Ngano man sa Exodus 25:18, niingon man ang Dios, Moses, maghimog kag duha ka larawan nga kerubin, ibutang mo sa arka sa kasabutan. Ipahimog man lagi, ingon bawal. Unsa man tinuod, bawal ang larawan o ipabuhat ang larawan? Ang tubag, both pareho. Your understanding mao'y wrong. Unsaon man ipaghusay kung kita Katoliko? Yes, Exodus 20, bawal ang larawan, katong larawan, isipon nga Dios. Ipabuhat ang larawan, Exodus 25:18, atig handumanan, busa natay ang mga handumanan, wa isipang larawan, Dios na larawan. Sama rin kung magsilpi ka, magpa-picture ka, sa imong kasal, sa bunyag, nganong magpa-picture mo ka? Handumanan. Nganong naamantay larawan sa mga santos? Handumanan. And that is a sort of catechism. Nasayod ka kita, kasaysayan sa Pilipinas, dili man ang pagbasa. Kaya Pilipino kaniadto, wa pamangkibaw abakada. Ang gihimo sa Espanyol nga missionary, mauman ang paghatag o kining instruksyon, ang ilang anitos, kambyuhan o santo nini. O diyan magsugod ang katesismo, mao ni ang tinuod nga Dios dili ng anito. That's the history of the Philippines. Ngano nakibaw man ko? That's one of my thesis. Di man to nagbasag Biblia. Larawan man. Aron tanawa karong panahon na gipikhan yatake mga larawan. Kaya wa masalimibaw. Galing atong Ginoong Jesucristo, ninggamit man siya og hulagway. Ninggamit siya hulagway. Wa mo makabasa niya na basahan. Palihog at lihi ang Biblia ninyo nigabot sa balay. Ipamutana si Kristo. Magtutudlo, ipaggibitik siya sa mga paraseyo. Sayon pa magbayad og buhis ngadto sa emperador. Ningon lang si Kristo, tagae ko ninyo og sigsilyo. Coins. Drachma ang tawag kaniya. O sa gingon ni Kristo, kang kinsang larawan nakaukit dinhi, tubag ang mga tao, kang Sisar. Ihatag kang Sisar, matapos ni Kristo, ang kang Sisar sa Dios, ang sa Dios. Ang punto, ning gamit ang atong Ginoo og larawan. Unsa pagkaha kitang Katoliko. Ngano ilamang kasilagan ang larawan. Ngano masuko man sa larawan. Ang larawan mahimo lamang kana nga Dios kung ilhon nimo nga mao na ang Dios. Mao na ang larawan mahimong Dios. Pero wa man nato na ilhan. Kung mingon sila bawal ang maghimog larawan, nganong ang Dios nagpahimog larawan, bitin pa yun. Números 21:8. Sa dihang ang Israelita, gipa ako bitin kay gitawag o kana bitang reklamador sa ilang pagbiyahe. Gipaak sila bitin, isip punishment, nangayo siya tabang sa ilang leader si Moises. Nagampo si Moises kung sa may gihimo si Ginoo.
Iyang giingnan si Moses, ang leader sa katawan sa Israel. Moises, maghimo kang larawan nga bitin. Ibutang mo sa tukol, kutob sa maayo, kututok sa mga larawan sa bitin. Maayo siya sa pinaka. Kung bawal ang paghimog larawan, ganun ang Diyos nagsugo. Unya, kana siya na punto, ginato na mas mahibalan. Dili man ta kamao ma-explicar niya. Bisan bisig panak kaayo. Kung mao, dili ang paghimog larawan ang gidili sa Dios. Ang gidili sa Dios, kanang imong gihimo nga larawan, ilhom nimo nga Dios. Mao na mahulog nga Dios. Naa na tumabasa sa Isaias 44:17-19. Ang usa ka Israelita niputol siya og kahoy. Ang katunga gisugnod, ang katunga gihimog larawan. Apan ang problema, mao nga iyang ibutang sa altar ug biluhod siya sa tubangan ug iyang gisampit og mingon, luwas ako kay ikaw ang akong Dios. Mao to'y Dios. Kay gisampit man niya ang larawan nga Dios, luwas ako. Kunya larawan mo kato. Ningon bagod ang Katoliko, Senyor Pedro Dios, luwas ako kay ikaw akong Dios, wala man. Maria, luwas ako kay ikaw akong Dios, wala man. Dili man naman. Kung sa may gingon sa atong simbahan, Santa Maria, iampo mo kami makasasala. Nagpaampo. Kung Dios pa si Maria, dili unta ang pagkasulti, iampo mo kami Santa Maria. Kung dili, luwas na kami Maria kay ikaw among Diyos sa anak unta. O di ba misinterpretation o gituyo nila para ikaw makabi. Busa magtuon aron dili ka magsikig bitaw. Kay kining bitaw delikado mo na. Bitawan mo ang iyong paniniwala Katoliko. I was there 1 week ago sa Cubao. Na ako'y talk dito about empowerment of apologetics. Then nakita nila ang importante sa ato ang doktrina. Tungod kay matod pa sa ato ang banggiitan na philosopher and theologian St. Thomas Aquinas. Doctor of our Catholic Church says, doctrine is the bone of our faith. Ang doktrina, bukog sa itong pagtuo. Then, gi-elaborate niya. Kining maong building. Nakita ninyo ang building. Mubarog ba na kung walay bukog sa ilalom niya? Di na mubarog. Kung walay kabilya sa ilalom. Ang building malikon gumikan sa day gibutang. In like manner, kung ang atong pagtuo walay bukog, walay doktrina, wala to kasabti, then huyang ang atong pagkakatoliko. Because the church is not only teaching about morality, but also doctrine. Because doctrine is the bone of the Catholic faith. Nganong bunyagan, nganong manguros, ambot lang ran. Kaysa una akong lula, inikanhi dinig simba, manguros man, nanguros na lang kunbi. Ay, nako. Sunod-sunod. Unya, kung dungog mong atake, lalo na nining gitawag o dating doon, narito na ngayon. Kailan mo na? MCCI. Si dating doon, dating daan ba? Nga ko man ang sumugol sa hay. Niya na, si dating doon, narito na ngayon. Kanang grupo ni Eli Soriano, grabe yung atake. Tagalog man, bisag kinisira rin ako Tagalog, pugso na ko. Ingon siya, alam niyo mga kapatid, may isang babasahin Katoliko na nagsasabi na ang sign of the cross ay adyan ang demonyo pahawa sa panahon. Dito na nagsugod siya atake. Hindi ho ito atake, mananghid pagyo. Nandito ho sa babasahin Katoliko, doktrina Kristiyana.
Katoliko ang sumulat na ang pag-sign ng cross at yan ng demonyo. Bakit kayong Katoliko, pag sumakay ng sasakyan, dadaan sa simbahan, mag-sign of the cross, may demonyo ba diyan? Sige daw, tubagon daw na ito na. Bakit kayong Katoliko, during the time mag-misa, papasok kayo, mag-sign of the cross, nag-sign din ang pare. Sino bang demonyo sa inyo? See? Tungod nga kay Dingon sa tuang gitawag doktrina, sign of the cross, paabog sa demonyo. Mao na ilang gi-misinterpret. Pero kung Katoliko, kasama ninyo, naminaw ang Father Darwin, sigurado din ko nga dili na mo mailan. We sign of the cross not because makining gitawag nga abog lang sa demonyo. Yes, of course. One of the defense of the devil is sign of the cross. Mo nang ako na lang po siyang ubanan, kay sakit naman kayo sa tulugan. Ako na lang gidiretso. Yes, ba? Nagsasign ho kami ng cross dahil paalisin namin ang lahat ng demonyo dahil ang mga demonyo ay hindi marunong mag-cross. Nakatitig sa akin. Sabi niya, anong tingin mo sa akin? Sabi ko, tao. See? Kung marunong kang sumagot, hinto siya kaagad. Sabi ko, brother, ang sign of the cross, kami ho ang magpapaliwanag bilang Katoliko. We sign of the cross, that is a short prayer but effective. Because we mention the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ayaw kata manguros na mauwaw ta sa itong pagkakatoliko na ako'y nakitang nanguros sa dalan ay sa kinisakyanan. Unya, naka-uniform ni pagyodog iling gitawag ko sa opisina. Unsay gihimo, nilabay sa simbahan, nagduko. Murag ng narati sa bus. Ano ba? Nganong mauwaw ka man sa imong pagkakatoliko? You sign the cross formally. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Huwag mong ikahiya sapagkat ikaw ay Katoliko. Kasalanan ko ba? Sabi ko sa isang Muslim na kaibigan ko, brother, nung ako'y na-assign ng Region 13, at ang mga kliyente ko ay isang barangay na Muslim, nagtatanong sa akin, bakit daw nagsasign ang Katoliko ng cross? Simple ang sagot ko, yan po ang pananiwala namin. Kasalanan ko ba ako ay nagiging Kristiyano? Kasalanan mo ba rin ikaw ay nagiging Muslim? Kaya kung kami nag-sign of the cross, dahil meron kaming paliwanag dyan sa aming pag-sign. We sign of the cross, we express our belief that triumph God. We sign of the cross according to the Bible is to defend the devil. Exekel Jerusalem Bible, kung wala kayong Jerusalem Bible, Community Bible, Exekel Nuevisans. Kung sa ingon sa Ginoo, kining lugar puno sa mga gitawag o kadautan, kining tanan, akong pagapatyo, ingon ng Diyos, babae, lalaki, bata, tigulang, ayaw sila kaluin, patya sila tanan, apang ayaw hilapti, ang dunay tima, sa krus sa ilang antang. Di na yun ay Diyos nun itong lugar. Only those sign of the cross, nagmahal sa Diyos, maigitira. So, ang sign of the cross is biblical. Kung doon ay mangutana, naanak sa Biblia. Jerusalem Bible o Community Bible. Okay? Ikatulo, sign of the cross is our identity that you and I is belong to Christ. Kahit hindi kayo magdadbitbit ng Biblia, kung pupunta kayo sa mga Arabo na country, ang kanilang paniniwalaan na ikaw ay Kristiyano, hindi sapagkat bitbit mo ang Biblia, kundi nagsasign ka ng cross, they will conclude, you are a Christian. Sapagkat ang Muslim din
ay nakaaral ng Biblia. Pero hindi sila naniwala. So your identity. When we sign of the cross, brothers and sisters, it is very clear the teaching of St. Paul. Alang ni atong nangawala ang kaasuyan ni Kristo sa cross, binuang. Apan kanato nga gitubos ni Kristo ang iyang kamatayon sa cross mo'y atong gahom. That's why we wear the crucifix. Because that is the reminder for us. Crucifix, ang crucifix nagpahinumdum sa atong pagkaluwas ni Kristo dito sa cross. Mao na ini. Bit-bit mo ang sinyalis na ikaw ay tinubos ng Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Diyos. Mayroon na kayong natutunan. No? Dapat, huwag kayong bitaw ng bitaw dyan. Di ba? Lastly, bakit ho kayo naniwala sa purgatory? Tatanong yan sa inyo. Darating ang panahon, mga apo nyo, mga anak natin magtatanong, bakit kayo naniwala sa doktrina ng purgatorio? Ang purgatorio, wala daw sa Biblia. Marami kayong naririnig na gano'n. Dagang tagalungan. Langit lang daw, impyerno. Nanong nito man ang Katoliko? This is one topic I would like to constrain para lang masabtan. Akong ipamubo para dali na masabtan. Ang purgatorio is a justice of God. Without purgatory, God is no longer justice. Unya gisgutan man sa Salmo 7:11, ang Diyos, si Yahweh, justisya, ug maayong maghuhukom. Then we are talking about justice. Pangutana, kung ikaw sa kahuwis, ang nakapatay tao, kung nangawat o pagkaon kay gigutom, duman silang malakpan sa pulis, parihang sala, tama? Ang pangutana, parihang ang gibukaton sa sala. Therefore, kay di man pariha, base sa justisya, dili po pariho ang sentensya, tama? How much more ang Diyos? Naas pinadayan, Revelation 1:27, walay makasulod, buling sa salak sa langit. Therefore, must be purified. Ang atong katekism na gingon CCC 10:30, ang purgatorio mao ang usa ka kahintang sa kalag, linisanan aron siya makasulod sa langit. Kay walay buling sa sala, pasudlod sa langit. O sumala sa Juan 5:16-17, kung ang imong igsuon na nangasala, iampo siya. Dunay sala na musampot sa kamatayon kung kalaglagan, mao ng mortal sin, kung dili, mangayo pasaylo o kumpisal. Ang tanang buhat matupad ni San Juan, salaman, apaan dunay sala na dili musampot sa kamatayon. Dili malaglag. Mo nang ingon ng atong simbahan, binyang sin. Kung ang huwis nakabantay, gamay silot, dakog silot, unsa pa kaha ang Dios. Kung ang dakog dumag kabantay sa gamay, asa nang ibutang si Ginoo? Nawa may makasulod sa kingharian sa langit, buling sa sala. Nya kay di man boto og purgatorio, okay lang nimo na brad, sister, impernohon ka. Where is justice? That's why purgatory is a sign of justice of God. Unya, kung mingon ka, naway purgatorio mga kaigsunan, langit ng impyerno, kung nituo ka, na langit na makampo ka. Dili na no? Dili na langit naman. Nga nung magpamisa pa man ka, tuuan naman sa langit. Ikaduhang punto, kung nagtuo ka, na impyerno na, magpamisa pa ka? Dili na Diyos, impyerno naman na. Pero sa 2 Macabeo 12:44, ningon si Macabeo, balaan o makaluwas ang pag-ampo sa mga nangamatay
mga sala. Ang karaang pagtuo sa mga Hudyo nag-ampo sa mga nangamatay. Kung si Macabeo nagtuo nga ang mga patay sa magbunagin, sa magdili katoliko, langit ng impierno, di na siya dapat magpaampo. Kung nagtuo si Macabeo na langit na, dili na iyampo. Kaya na langit naman. Kung nagtuo si Macabeo na impierno na, dili na siya maghalad pag-ampo. Apan si Macabeo, ang karaang Hudyo na nagtuo na ang pag-ampo sa mga nangamatay, makatabang aron mapagbaran sila sa ilang mga sala. Asa man di ay ang mga kalag. Sama sa pagtuo katoliko, naa sa kahintang, tabanganan ug ampo. Mao nang magpaampo, magpamisa ta sa atong mga kalag tungod kay nagtuo kita nga dunay sala nga di maimperno, di sad malangit siya nagbayad sa iyang kasalanan temporaryo. Naabra sa Biblia na 1 Corinto 3:15. Si San Pablo naghiskot niya na, nagtudlo niya na nga kung ang buhat sa katao siya mapildi, masunog ang iyang mga buhat. Mulatas siya kalayo, apan maluwas na. Kung sa maning kalayuha, dili impierno. Kaya ang taong makalayo sa impierno, di na yun na maluwas. Apan nag-iskot si San Pablo, kalayo, apan maluwas ka. Mao ni ang kalayo o purification. Because purgatory is a cleansing fire. Mga kaigsunan. Mao na ang doktrina sa itong simbahan. Busa, mga kaigsunan, muraong litertina. Litertina ba? Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw at tintig kaayo. Praise the Lord. Palakpakan na itong Ginoo. Daghang salamat kung maayong hapon pag-usap kaninyo mga kaigsunan.